ay maganda kaysa mga anak ng mga tao. Biyaya ay nabubuhos sa iyong mga labi, kaya't pinagpala ka ng Diyos magpakailanman. Ibigkis mo ang iyong tabak sa iyong hita, o makapangyarihan, kalakip ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kamahalan. At sa iyong kamahalan ay sumakay kang may kaginhawaan, dahil sa katotohanan at sa kaamuan, at sa katuwiran, at ang iyong kanan ay magtuturo sa iyo ng kakilakilabot na mga bagay. Ang iyong mga palaso ay matulis. Ang mga bayan ay nangabubuwal sa ilalim mo. Sila'y nanga sa puso ng mga kaaway ng hari. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailan-kailanman. Setro ng kaganapan, ang setro ng iyong kaharian. Iyong iniibig ang katuwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Ang lahat ng iyong mga damit ay amoy mira, at aloe, at kasya. Mula sa bahay-haring garing ay pinasasaya ka ng mga panugtog na kawad. Ang mga anak na babae ng hari ay nanga sa gitna ng iyong mga marangal na babae. Sa iyong kanan ay nakatayo ang reyna na may ginto sa Ophir. Iyong dinggin, O anak na babae, at iyong pakundangan, at ikiling mo ang iyong pakinig. Kalimutan mo naman ang iyong sariling bayan, at ang bahay ng iyong magulang. Sa gayoy nanasain ng hari ang iyong kagandahan, sapagkat siya'y iyong Panginoon at sumamba ka sa Kanya. At ang anak na babae ng Tiro ay dodoon na may kaloob, pati ng mayaman sa gitna ng iyong bayan ay mamamanhik ng iyong lingap. Ang anak na babae ng hari ay totoong maluwalhati sa bahay-hari. Ang kanyang suot ay yaring may ginto. Siya'y ihahatid sa hari na may suot na bordado. Ang mga dalaga na kanyang mga kasama na nagsisunod sa kanya ay dadalhin sa iyo. May kasayahan at kagalakan na ihahatid sila. Sila'y magsisipasok sa bahay-hari. Sa halip ng iyong mga magulang ay ang iyong mga anak, na siya mong gagawing mga pangulo sa buong lupa. Sama-sama po tayo. Aking ipaalala ang iyong pangalan sa lahat ng salit-saling lahi, kaya't ang mga bayan ay magpapasalamat sa iyo, magpakailan-kailanman. Amen. Makakaupo na po tayo. Pagpalain ng salita ng Diyos sa ating puso. Amen. When I think of heavens and all the sight I see, the walls of jasper, gates of pearl, the clear old golden sweet. Why should I be present? Why should I answer thee? After all the sinful living starts to regret all I've been, in the presence of Jehovah, as I stand before the throne, the accuser of the brethren starts to read the things I've done. As I hear the awful charges, the question fills my mind. Why should I not be put in hell to suffer all the time? It's through the blood. That's all I have to be. Is through the blood.
that Jesus shed for me, not by works of my own righteousness, for filthy rags are there, but because of that old rugged tree, hanging on dark Calvary, that is my only thing, is through the blood. When I'm walking through a valley, and I feel there's no way out, when the mist of sorrow threatens me, and my world will turn around, that's when I look to Jesus and the price He paid for me. I can lift my hands in praise to Him and shout a victory. It's through the blood. That's all I have to bleed, is through the blood that Jesus shed for me, not by works of my own righteousness, for filthy rags are there, but because of that old rugged tree, hanging on dark Calvary, this is my only plea, is through the blood. But because of that old rugged tree, hanging on dark Calvary, that is my only thing, is through the blood. Bakit nga ba through the blood, ano? Kaya walang ibang paraan ng kaligtasan eh. Kasi ang katubusan ay sa pamamagitan ng banal na dugo. Hindi lang basta dugo, kasi kung dugo, ang daming pwede mag-donate ng dugo eh. Pero walang tao na may dugong banal. Kaya ang pangtubos ay banal na dugo ng kordero ng Diyos. Salamat at nag-provide ang Diyos. Naalala natin ang si Abraham, di ba, mag-aalay, no? Punta sila sa bundok, dala-dala nila yung kahoy. Sabi ni Isaac, nagtanong siya, nasaan ang kordero? Ang layo ng tanong mo, nasa aklat ng Genesis. Pagdating sa New Testament, sabi ni John the Baptist, behold the Lamb. Layo, no? Hinahanap ni Isaac, nasan yung kordero? Pero spiritually speaking, ang sagot talaga itinuro ni John the Baptist, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Hindi lang pang isang tao, hindi lang pantakip. Lilinisin ang kasalanan. Kaya nang tayo po tumanggap sa Panginoon, pag sinabing nilinis, ay ang kahulugan, ang katumbas po niya ay pinatawad. Pinatawad. Parang utang na ang sabi nga ng Bible ay 10,000 talents, nothing to pay, kahit ibayad silang buong mag-anak, hindi sapat para ipambayad. Pero mayaman yung pinagkakautangan, pinatawad lahat. Wow, napakagandang pakinggan. Yun ang nangyari sa atin. Yun ang kwento at kasaysayan ng ating katubusan. Wala sa ating gawa, lahat ay kagandahang loob ng Diyos. Pinatawad tayo, pero hindi tayo basta pinatawad na hindi tayo pinaunawaan na tayo mayroong utang. Para maunawaan natin ang ibig sabihin ng biyaya.
Oh, para maunawaan natin. Kaya lalo natin na-appreciate, kaya po tayo naririto, kaya tayo naglilingkod, kaya tayo naghahangad mabuhay para sa Kanya. At kapag tinitingnan ko po mga kapatid, yung ibang mga Kristiyano sa ibang bansa, ay talagang lalo na inuusig sila, humihingi sila ng tulong sa United Nations, bakit sila pinagpapapatay, walang magtanggol sa kanila, walang human rights, walang UN na tumulong. Minsan nga iniisip ko, bakit kaya ito hindi lumaban? Ano kaya kung ang mga Kristiyano humawak din ng baril at lumaban sa mga papatay sa kanila? Di ba? Naalala nyo sila, sino yan? Binigyan sila ng hari na sabi sa kanila, sige, lumabang kayo. Gawa ni Haman, di ba? Uubusin sila ni Haman Lahat ng Hudyo papatayin. Sa time ni Sa time ni Esther. Si Haman ay type of Satan. Oo, type of Satan. Kalaban talaga siya ng mga anak ng Diyos. Tapos si Haman nagplano na lahat ng mga Hudyo ay papatayin. Yung reyna, si Esther, na napangasawa ng hari, ay Hudyo. So, pinagtapat niya dun sa hari, yung pakay ni Haman. So, hindi naman mababali yung salita ng hari kasi pinayagan niya ng, sige, patayin ninyo. Pinayagan niya na Gawa ni Haman Ano si Haman Malupit na tao to matuso. Napao niya yung hari. So, ang ginawa ng hari, para i-counter yung kanyang, hindi niya nabawiin, binigyan naman niya ng karapatan ang mga Hudyo na lumaban. Ayun, lumaban. Kaya minsan, yun ang iniisip ko Sa ibang mga bansa na ganun ang nangyayari, na walang ginawa, nire-rape ang 6 years old, 7 years old, 8 years old, nire-rape tapos pinapatay. Tapos ginagawang alipin ng mga kababaihan, pinagpapapatay ang mga lalaki. Minsan iniisip ko, ba't kaya, pwede ba yun? Hindi ba pwedeng sila ay lumaban? Pero pagka tinitingnan mo sa Bible, mga pinagpapatay yung mga Kristiyano, hindi lumaban, Iba yung isip ng tao, Iba yung isip ng tao, magtataka ka. Pero ganun ang Diyos. Ang una niya ibinigay na halimbawa ay ang kanyang anak. Sabi nga hindi mo ba alam, kaya kong tumawag ng laksa-laksang anghel para hindi ako maipako sa krus at hindi ako mamatay. Kaya kong tumawag. Pero hindi niya ginawa. So, ibig sabihin, kapag pinahintulot ng Diyos na mangyari, meron siyang plano. Meron siyang layunin. At higit na magandang pagkabuhay ang mararanasan ng mga namatay na naging mga martir. Iba yung resurrection ng mga martyrs. Meron silang higit na maluwalhating pagtanggap sa langit. Kaya salamat sapagkat hindi walang kabuluhan ang nagtapat, meron pong pagkakaiba ang nagtapat at saka ang hindi nagtapat. Mamamatay din naman tayo. It's either sa sakit, aksidente, pagtanda, o kung ano man. Pag tayo namatay, mas mahalaga, namatay tayo na nagtapat. Amen? Kung mamamatay rin lang naman, di mamatay na tayo'y nagtapat. Tama ba? Amen? Mas mabuti yun, di ba? Yung mamamatay din lang tayo, wag na tayong mabuhay ng parang urong sulong, parang sinaing na, anong tawag nyo sa sinaing na hindi masyadong luto? Pag kinain mo, may kahalong bigas-bigas pa. Ang tawag niyo ba doon parang batilaw. Tama ba? Anong tawag niyo doon? Ayun, iba-iba tawag, Pero yun ang parang kalahating luto, kalahating nalalasahan niyo pa'y bigas. Mahirap kumain, hindi masarap kainin yun
Oh, kaya kung magtatapat tayo, maganda yung, Lord, lutuin mo na nga naman ako ng tama. Amen? Hayaan yung isaing tayo ng Diyos sa apoy ng commitment. Ha? Hayaan yung isa lang tayo ng Diyos at lutuin niya tayo ng tama. Para pagka tayo in-enjoy ng ating Panginoon, anak, parang hilaw ka. Parang hilaw ang pagkakaluto sa iyo. Hindi ka yata nagtiis, hindi ka yata nagtiyaga, hindi ka yata nagpatuloy. Hindi ka nagtapat, inabot ka ng kamatayan, ay hindi ka naluto ng ayos. Ikaw ay hilaw. Pero dahil ang aking biyaya, you will enjoy heaven, the same as those who were faithful. Kaya lang, ibang reward. Ibang reward. Amen? So, ngayong gabi, tayo naman po ay may bagong mangangaral na pangalawa niya na to, na tumayo sa gitna natin. At yung iba sa inyo ay maghanda-handa dahil isang araw, kayo naman ay papayagan na pagbibigyan ng pagkakataong magpagamit sa Diyos. Alam nyo pakiramdam, alam nyo paano mag-prepare, alam nyo yung karanasan, minsan alam nyo yung kaba, at alam nyo rin yung tagumpay at pagpapala. Amen? At bibigyan natin ng kaluguran na yung ating Panginoon. So, ang ating mga ngaral ngayong gabi ay, alam nyo, dati to, baby. Kasi, siyempre, nakita namin siya nang siya'y baby. Pero, ngayon, ganap ng manggagamot. Isa ng doktor. Kaya nagpapasalamat tayo na may mga tayong mga engineers, doctors, accountants, managers, na mga preacher. Kaya salamat. Meron ding mga estudyante pa na mga mangangaral na. May mga mababa pinag-aralan pero pwede ring mangaral. Talagang ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating lahat. Amen? So tayong lahat ay tumayo at atin pong pakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Narito pong isa sa ating mga kapatid na naglilingkod sa Panginoon, Brother Nehemiah Francisco. Will you please come, Brother Nehemiah, and preach to us? Magandang gabi mga kapatid. Upo na po kayo. Opo. Salamat Pastor Conway sa opportunity ito. So, kwentuhan lang tayo muna kasi grabe na yung kaba ko eh. Onting kwentuhan lang, okay? So, nung sinabi sa akin ni Pastor na magpipreach ako, it's around last week pa. Eh di, okay, walang problema. Sige, makakapag-ready pa tayo. Around last week lang. So, sa ospital, nag-LBM ako sa ospital. So, nakadextrose ako habang nagjo-duty. Nag-iisip ko, ano pipreach ko sa kanila? So, ang hirap mag-isip ng ihahain sa mga kapatiran, lalong-laro kung ang pastor natin ay talagang busog na busog tayo, spiritual, sa doktrina, di ba? Hindi nagbabago, parang walang ulit na ulam. Naranasan na ba magpangat ng ulam? Alam niyo yung pangat na ulam? Pangatlong init. Walang gano'n kay pastor eh. Di ba? So, even before, no? Isipin na lang natin yung Lord's Supper. Walang naulit na topic. Iisa lang ang topic, no? Si Jesus Christ, pero iba't iba siya ng point of view. Okay? So, nag-prepare ako. So, pasensya na, kailangan ko to para maubos yung oras ko. So, nag-prepare ako, natapos ko siya kaninang madaling araw. So, dapat ang topic ko dito ay si Martha and Mary. So, natapos ko, nag-aral, nagsulat ako, gumawa ako ng PowerPoint. Amen, sige, medyo confident na ako. So, medyo, pag napapractice mo, medyo nasa 30 minutes to 45 minutes ka na. Kasi ganyan mga pinaghahandaan mo pag bago kang preacher. Okay? So, kaninang umaga, pagising ko, so sa amin kasi mga young men's, shout out kay Brother Joesh, yung young men's, nagsimula ng devotion yan, daily devotion. Okay? So, ang utos ni Brother Joesh, every morning, babasa tayo. Kami ngayon ay nasa 2 Timothy, isang chapter. So, doon sa group chat, kung ano yung na-devotion nyo, kung ano yung verse na tumatak sa inyo, share nyo sa amin. So, lahat kami doon, nag-share kami. Itong verse sa akin, ito, kay Brother Israel, si Brother Israel, nag-share doon. So, lahat nagpapalakasan kami. Iron, sharpeneth iron. So, ako naman kanina, bumangon ako, alauna. So, buklat ako.
2 Timothy. Okay. Ngayon, parang bigla akong kinabahan. Parang tinatamaan ako dito or parang may galaw. Lord, ito ba yun? Ito ba yung pipreach ko? Ngayon, lalo akong kinabahan kasi, sige Lord, magno-notes ako. Magno-notes ako. Pag ako nag-notes, tuloy-tuloy, ito yung pipreach ko. Ito yung galing sa'yo eh. So, lo and behold, mga kapatid, nakapagsulat ako, 6 pages sa reseta ko. So, ipagpaumanhin nyo, unang-una sa lahat, kung sometimes, mapapaganyan ako. Ano ba tong sinulat ko? Sulat doktor talaga kasi. Kasi hindi ko mabasa minsan. Okay? So, tayo tayong lahat. Buksan natin ang ating Bible. Okay? 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. Okay, 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. Sabay-sabay natin babasahin, mga kapatid. Okay? Basahin natin ng responsibly. Kung merong comma, titigil tayo. Kung merong period, titigil tayo. Ready na po ba dyan? Say amen? Amen. From the book, begin. 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. This know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such, turn away. Manalangin tayo saglit. Dakilang Diyos, abang banal, pinupuri kita at pinasasalamatan. Minsan pa, Panginoon Ama, salamat sa opportunity na pinagkaloob mo sa akin. Salamat, Panginoon Ama, sa mensahe na pinagkaloob mo. Unang-una, ito ay para sa akin. I pray, O God, itago mo ako sa pulpitong ito. I pray, O God, na marinig ng kapatiran ang mensahe na gusto mo marinig ng bawat isa. Gamitin mo ako, Panginoon Ama, itago mo ako, makita ikaw. Dalangin po namin, Panginoon Ama, ang aming mga kapatiran na papunta. Ingatan niyo po sila dito despite na malakas po ang ulan. Dalhin niyo po sila dito ng ligtas, Panginoon Ama. Aming mga kapatiran po na nasa online, we pray, O God, na mabless din sila. And we pray all these things in Christ's most precious name. Amen. Makakaupo na po kayong lahat. Okay, so, verse 5, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. So sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sobrang dami ng bad news. Kwentuhan lang muna tayo, sobrang daming bad news. Taas na naman ng diesel. Ilan ba ang tinaas? I think 10? 10 pesos nga ba? Oh. Nakapag full tank ba kayo? Amen. Kung nakapag full tank, amen. So ano pa mga bad news natin? Impeachment trial sa Senado. Ano pa ba? Flood control. Yan. Daming bad news. Ano pang bad news? Yung mga kabataan ngayon, nagsasaksakan, nagbabarilan. Nung panahon ko, nung estudyante pa ako, walang nasasaksak. Meron mga sinasapian naman. So, hindi ko alam kung sa generation lang ba ito or papaano. Pero sa amin, wala nagbabarilan. Mga sinasapian naman. Pag exam, may sinasapian yan. O kaya, nagba-bomb joke para, bomb joke tayo para labasan lahat. Walang exam. And then, saan tayo? Okay, nagkalat ang droga. So ito ay senyales ng perilous times. At sinabi dito sa Bible, bibigyan ko kayo ng palatandaan. Verse 2, for men shall be lovers of their own selves. Doon muna tayo. Pag-usapan natin yan, men shall be lover of their own selves. Totoo yan. Sinasabi yan ng mundo sa atin. Tama ba? Sa internet na lang. Ano madalas sinasabi? Love yourself. Mahalin mo yung sarili mo. Kung pag-iisip-isipan namin, parang totoo nga naman. After na duty mo, after sa trabaho, bili ka ng Jollibee, deserve mo yan. After mo sa school, pasado ka sa exam, bili ka ng milk tea, Starbucks, deserve mo yan. But, mga kapatid, yung salitang love yourself, nababalutan yun ng
kasinungalingan actually. Na, sinasabi nila, okay lang yan. Sige lang, mahalin mo yung sarili mo. Basta hindi mo mamahalin ng Panginoon. Okay lang yan, sarili mo muna isipin mo. Okay lang yan, basta ikaw ay basta masaya ka. Narinig nyo na ba yon? Sige lang, walang problema, gawin mo yan, basta masaya ka. Sige lang, gawin mo yan, basta wala kang inaapakang kapwa. Love yourself. Gawin mo yan. Yan ang sinasabi ng mundo. Okay? Actually, yan na rin yan ang basis ng mga LGBT. Basta masaya, wala naman akong ginagawang masama eh. Bakla kami. Hindi masama yun. Sa batas, hindi masama yun. Tama? Wala sa batas yun eh. Pero sa batas ng Biblia, maling-mali yun. Okay? So, dapat, alisto tayo dahil nandito na tayo sa bandang dulo. Okay? Men shall be lovers of their own selves. Okay? So, page 2 na tayo. Verse 5. Having a form of godliness but denying the power thereof. So, sino ba itong mga tao na ito? Anong klaseng tao sila? So, yung mga nagpo-promote ng mahalin mo yung sarili mo, anong klaseng tao sila? Sinasabi dito na mukha silang godly. Okay, mabait, charitable, ano pa ba? Pagdating ng mga, sabihin na lang natin sa botohan, magpapamudmud yan ng pera. Kapag laging may medical mission, nandun sila. Okay? Concerning the law, kung titignan natin sila, blameless. Parang mga Pariseo pala talaga, ano? Kapag malasakit, good citizen. Pero tignan natin sa sa Titus. Usog lang tayo ng ilang pahina sa Bible. Titus chapter 1, verse 16. Anong klaseng tao ba itong mga ito? Andiyan na ba kayo? Say amen? Okay. Basahin ko na lang mga kapatid. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient unto every good work, reprobate. Ano ba yung reprobate na yan? Pag-usapan natin. Pag sinabing reprobate, taliwas. Okay? Ang buhay nila ay taliwas, denying the power thereof. Sa sinasabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 5, taliwas. So pag sinabing denying the power thereof, wala yung mga fruit of the Spirit. Okay? So why are we studying about this? So, para malaman natin, maging alisto tayo kung sino-sino number 1 yung mga nakakausap din natin, nakakasalamuha. Malay mo, katabi mo siya ngayon. Wag naman sana. Okay? So, mga kapatid, first challenge na agad tayo. Punta tayo sa verse 15. Verse 15. So, ito ay, 2 Timothy, ito ay sulat ni Paul kay Timothy. Verse 15, and that from a child, thou hast known the Holy Scriptures. Okay? So, number 1, sinasabi dito, nagbibigay ng emphasis si Apostle Paul. Kapatid Timothy, anak ko, bata ka pa lang nalaman mo na ang Scriptures. Maganda yan. So, ibig sabihin, si Timothy, bata pa lang siya, naturuan na ng gospel, ng Scriptures. Ganon din sana sa ating sa bahay. Start them young, sa ika nga. Sino ang unang teacher sa bahay? Sabi ni Rizal, ang mga magulang. Okay? Number 1 natin is the importance of starting early. Ang mga magulang natin, ang unang-unang teachers natin. Be it good manners, ganun na rin sa gospel. Actually, share ko na lang din sa inyo, ako kasi ay bunga ng nanay ko. Nanay ko yung nag-share sa akin ng gospel. So, laking Sunday school ako. No? So, ang naalala ko noon, from Ma'am Aida, sino mo sunod kay Ma'am Aida na head ng CDM? Ma'am Vicky? Tama po ba? Ayan. So, bata pa lang ako noon, alam ko na yung gospel, pero hindi ako ligtas. Alam ko yung sagot. Pag tinanong ako, sino ang kabayaran ng kasalanan natin? Si Jesus Christ. Paano? Nabayubay siya sa krus. Anong gagawin natin? Manampalataya ka sa Kanya. Tanggapin mo yon. Alam ko yung sagot ko doon. Bata pa lang ako, tinuro na sa amin ng Sunday school teacher ko, si Sir Christian Oting. Sila Kuya David Oting. Sila Ate Pong. Alam ko yan.
memorize ko yun, pero hindi ako ligtas. So, nung nagkaroon ako ng opportunity, matigas ulo ko nun eh. Umuwi ako ng siguro 10 p.m. Nagkaroon ng opportunity, pinapalo ako ng nanay ko. Yeah, pinapalo. Dapa. I think tambo noon. So, sabi ng mother ko, ganyan ba anak ng Diyos? Sabi ko, hindi naman ako anak ng Diyos eh. Natigil ang palo. 2 birds, 1 stone. Ano? Naligtas ako, tigil ang palo. So, magandang senaryo para sa akin yon. Okay? So, one of the good things na nagsisimula ang salita ng Diyos sa bahay, nagkakaroon ng magandang foundation. Hindi ko naman sinasabi na maganda talaga foundation ko, but it is a start. Okay? Mga kapatid, start them early. Ang first teachers talaga ay ang mga magulang. So ito, unang hamon natin, para maging alisto tayo sa mga patibong ng mundo, ang mga anak ninyo, hindi pa nisabing atin eh, ang mga anak ninyo, simulan sa bahay. Turuan ng salita ng Panginoon. Start them young. Naalala ko yung pamangkin ko, si Yasi, marunong na siya. Memorize siya yung 1 John 4:8b. God is love. Masarap pala makita na yung pamangkin ko nag-realize niya, God is love. Okay? Sino pa ang second teachers ng mga bata? Is that yung mga teachers sa school. Tama? Kaya nga, ako ay galing din ako sa CBA. So, every day may devotion, may chapel every Wednesday. So, binubusog kami ng salita ng Diyos doon. Sunday school. Meron ba ditong Sunday school student dati? Ngayon ay Sunday school teacher na ngayon. Taas ang kamay. Meron ba? Yes, 1. Meron pa ba? 2. 3? Meron pa ba? Okay. So, salamat sa inyo mga kapatid. Kasi, nagpatuloy kayo. Yes? Isa kayo sa patunay na hindi sayang. Hindi talaga sayang. Yung mga Sunday school teachers natin, salamat sa inyo, hindi sayang. Andyan kayo, nagtuturo. Di ba? Andito tayo. Salamat sa inyo. Ikalawa, now, totoo talaga mayroong mga hindi magpapatuloy. But, wag tayo ma-discourage doon, mga kapatid, no? Ikalawa dyan, salamat din sa ating mga Bible students. Yan, pag-usapan natin sila. Alam nyo, every Saturday, tirik ang araw, mulan bumagyo, sige sila. Kaya nga sinasabi, in season and out of season, preach the word. Okay? So, balikan natin yung mga magulang natin. Kayo din ang unang teachers, kayo din ang unang guardian. Okay? So, kung maaari, babantayan natin yung pinapanood. Okay? Lalo pag bata pa lang. Pag bata pa lang, anong hawak natin pag malikot yan? Cellphone, iPad, bigay mo na. Kasi, para makapagpahinga ka, para magawa mo yung trabaho mo, oftentimes nangyayari talaga yan. Meron bang guilty? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Ako kasi nakita ko rin sometimes sa pamangkin ko, na naka-iPad siya, para makapagtrabaho si kuya. Sige, nood ka ng TV para makapagtrabaho ako. But, alam nyo, meron tinatawag ng palabas sa YouTube, brain rot. Familiar kayo doon? Say amen. Familiar? Hindi kayo? Okay. Dapat maging familiar kayo. Pag hindi kayo familiar, ibig sabihin, nalusutan na tayo ng isa. So, kailangan malaman, lalo kung may bago kayong anak, bagong silang, mga brain rot contents, ano ba yun? Google nyo pag-uwi. So, basically, yung mga brain rot contents na ito, okay? Ito lang ay mga video tailored fit para sa mga bata na makulay, puro ang salita, skibidi, yap, yo. Yun lang talaga. Literal. So, pag tayo mga matatanda, mahuhook ka ba sa palabas na ito? Hindi tayo mahuhook. Kasi yung palabas na yun, tailored fit yun para kunin yung atensyon ng bata. Ang kulay na ng yellow, green, blue. Tapos ang salita, skibidi, ra. Yo, literal. Alam nyo, nagkaroon ako ng pasyente, 5 years old, hindi siya marunong magsalita. So, dinala siya sa akin, Dok, nilalagnat yung anak, ganun. Walang problema. O, kumusta ka na? So, kailangan kakusapa ka rin yung bata eh. Yun ang sinasabi niya, skibidi, wawa. Tapos tinanong ko yung mami, ganito talaga to before? Yes po. Sabi ko, Mami, lagi ba itong naka-cellphone?
Opo. Kasi para matahimik. So, first hand nakita ko yung produkto ng biktima ng mga brain rats. So, please bantayan natin ang mga bata. Bantayan natin sila sa cellphone, bantayan din natin ang mga kaibigan nila. Sino yung nakakasalamuha? Sino yung makausap? Classmates. May ko-confess ako sa inyo, nung nagka-college ako yung BI. Sorry po, ako yung BI noon. Ang roommate ko, sorry. Ang roommate ko noon, si Brother Jeremy. So, sorry Brother Jeremy, shout out sa'yo, share ko na lang. Minsan nagkakwentuhan kami, kasi natuto siyang uminom. Natuto siyang mag-inom ng alak. Sabi ko, ba't ka natuto uminom ng alak? Sabi niya, sa'yo, ha? So, sorry po. Di ba kuya, minsan may dala kang beer sa dorm. Minsan umuwi ka lasing. Sorry, ako yung BI at that time. So, hindi tama. So, dapat nababantayan. Unang-una ko, nabantayan ko yung sarili ko. Nabantayan nung parents ni B-Boy siya. Kumusta ka na? Kumusta yung roommate mo? Ay, ganyan pala yung roommate mo. Palitan na natin. You see? So, kung hindi nababantayan, nagkakaroon ng bad influence sa kabataan. So, bilang parents, bantayan natin yung mga bata natin. Bantayan natin from Doc, no? Bad influence si Doc. Okay? Next. Okay. Nadaanan natin na teachers, sila ang ikalawang bantay. So, puntahan natin yung verse 2. Chapter 4, verse 2. Now, ano na yung gagawin natin? This is why we preach the word. Be in season and out of season. Okay? So, humayo lang tayo. So, mga kapatid, ano na yung gagawin natin? Ano yung gagawin natin? Punta tayo sa chapter 4, verse 2. Okay? Magpapatuloy tayo. Sabi sa verse 2, chapter 4, verse 2, 2 Timothy, chapter 4, verse 2, preach the word, be instant in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-sufferings and doctrine. So, sinabi dyan, paano ka magpipreach the word with all long-suffering? Verse 5, puntahan natin yung verse 5. But, watch thou in all things. Puntahan natin yung Greek word yan. Ang sabi sa Greek word dyan ay nepho. Okay? Nepho. Ang ibig sabihin ng Greek word yan, sober, to be calm, collected in spirit. So, sinasabi dyan ng Panginoon na kung magbabantay ka, you watch nepho, 3 bagay. Unang-una, sober ka. Hindi ka puno ng alak. You are sober. Clear ang mind mo. Kalmado ka. Habang nagbabantay ka, hindi ka pwedeng agitated. Habang nagbabantay ka, you are collected in spirit. When we say collected in spirit, this refers to the peace and self-control na galing sa Holy Spirit. So, hindi po pwedeng nagbabantay ka na hindi ka pala puspos ng Holy Spirit. Okay? So, hindi pwedeng nagbabantay ka, shut ka muna. Gabi na pampainit, pastor. So, hindi siya po pwede. When we say watch, once again, 3 bagay. To be calm, to be sober, ano sunod doon? Collected in spirit. Okay? So, verse 5 na, page 5 na tayo. Okay. So, habang nagbabantay tayo, puntahan natin yung verse 5. Ang tuloy niyan, endure afflictions. Dito na tayo. Endure afflictions and do the work of an evangelist. Uulit-ulitin natin to. So, darating na naman ang August. Medical mission na naman tayo. Gagastos, magpapakain, soul winning. Next week na naman, gagastos, magpapakain, soul winning. Next week ulit gagastos, papakain, soul winning.
Nakakapagod. Tama? Pero ito yung work ng evangelist. So kapag ginagawa natin yon, ang sabi sa verse 5, make full proof of thy ministry. Anong ibig sabihin nung make full proof of thy ministry? Yan yung final point natin, is to make full proof of thy ministry. So when you say full proof, F-U-L-L, okay? Hindi F-O-O-L, full. Full na puno. When we say full proof, it's to completely fulfill your God-given calling by actively demonstrating its reality to your actions, hardships, staying spiritually vigilant, and to actively sharing God's Word. So once again, mga kapatid, point number 1 natin is the importance of starting early. Okay? Simulan natin yung mga anak natin. Share natin ang gospel, ng scripture. Buuan natin sila ng good foundation. Okay? Kayo pala, mga parents, ang unang bantay. Kayo ang unang teachers. Ang ikalawang teachers, ang mga teachers sa secular, Sunday school. Okay? May mga nagpapatuloy, merong hindi. But kayo mga teacher, magpapatuloy din kayo kasi kayo mismo, patotoo kayo na hindi sayang ang ginagawa ng ating mga Sunday school teachers. Ang point number 2, to continue to preach the word, be in season and out of season. Okay? First challenge is, anong gagawin natin ngayon? Magpapatuloy pa rin tayo with all long suffering. Being watchful. When we say watchful, once again, 3 bagay. Iyan. We are sober, we are calm and collected in spirit. Pag sinabing collected in spirit, once again, okay, meron kang peace and self-control na galing sa Panginoon, meaning puspus ka ng banal na Espiritu Santo. Okay po? And next, at habang ginagawa mo yon, nagpapatuloy ka, you make full proof of the ministry. Ikaw mismo, yung buhay mo, nagiging patotoo sa salita ng Panginoon. Ikaw mismo, yung buhay mo, tinuturo ng buhay mo si Kristo. You make full proof of it. Okay po, mga kapatid? Amen. Yan lang naman po. Manalangin tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos, abang banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan minsan pa. Salamat, Panginoong Ama, sa biyaya mo, sa opportunity. Salamat sa iyong salita. Help us, O God, na may apply namin ang mga bagay nito. Bantayan namin, Panginoong Ama, ang mga kabataan ng aming simbahan. Ingatan namin sila, ang mga magulang, Panginoong Ama. Sila ang unang maging bantay namin, unang maging mga guro. Salamat, Panginoong Ama, sa mga Sunday school teachers namin. Ganoon din po sa mga aming mga Bible students, soul winners, Panginoong Ama. We pray, O God, na habang papalapit kami, Panginoong Ama, sa end of the world times, pagpalapit, Panginoong Ama, ng muli mong pagdating, matunghayan mo kami, madatnan mo kami, Panginoon Ama, na nagpapatuloy sa gawain mo, nagpapatibay sa bawat isa, Panginoon Ama. And we pray all these things in Christ's precious name. Amen. All the people say amen. Alam niyo, maganda yung huling binitiwang salita ng ating mga aral. Yung bang ang buhay natin may itinuturo kung sino. Katunayan, ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 10, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. It's the same idea. Lahat ng ating ginagawa, sino ang tinuturo natin na karapat-dapat? Sino ang tinuturo natin ng ating buhay, sa ating ginagawa, sa ating pananalita? Bakit tayo ganito magsalita? Sa ating amo. Diba? Paano ka sumagot sa iyong employer? Paano ka sumagot sa iyong teacher? Paano ka sumagot sa iyong supervisor? Paano tayo gumalaw sa ating trabaho? Paano tayo tumanggi sa tukso? Paano tayo humarap sa mga tiisin? Paano natin sinusunod ang salita ng Diyos? Lahat ng yan, ng ating ginagawa,
isa lang ang itinuturo. God is worthy. Kaya ko to ginagawa ng ganito. Kaya ganito ang aming relasyong mag-asawa. Kaya ganito relasyon naming mag-ama. Kaya ganito relasyon naming magkaibigan. O kaya ganitong relasyon ko sa mundo. Break na kami. Parang gano'n, nakipag-break ka sa mundo. Nakipag-break ka sa diablo. Bakit ganon? Kasi for the glory of God. Bakit nakipag-break tayo sa alak? Nakipag-break tayo sa sugal? Nakipag-break tayo sa beer house? O, nabanggit ni Brother Maya na dati silang nagiinom. Siguro, yung mga hindi lang natin alam, pero marami sa atin dumaan sa nakainom. Buti na lang, kumunta tayo ngayon dito, hindi tayo manakainom, ano? Oo, kasi nakipag-break na tayo sa alak. Amen? O, kaya dapat yun ang matutunan natin. Hindi tayo dapat makipag-break sa Diyos. O, yun na nga ang ikinasama ng tao. They break their relationship with God and they develop their relationship with the devil. Si Demas, he broke his relationship with God and prioritized his relationship with the world. Si Samson, he broke his relationship with God. He developed his relationship with Delilah. Dapat ang itinuturo ng buhay natin ay ang Panginoon. Dati, ang itinuturo ng buhay natin, the world is my home. Yeah? The world is my treasure. Myself is my Lord. My name is my priority. Iniingatan natin pangalan natin. Pero ang mahalaga, ano ba ang tingin ng Diyos sa atin? Amen? Yun ang gusto natin mabigyang kaluguran ang Diyos. Kaya lahat tayo mga Kristiyano, the more we get closer with God, the more we humble ourselves with God, the more we get closer to Him, the more na, kapag lumalapit ka sa liwanag, sa kabanalan, lalo mong makikita yung iyong karumihan, kahinaan, kakulangan, kabulukan, hindi ka karapat-dapat. The more na lumalapit ka sa Panginoon, hanggang sa mamuhi ka sa sarili mo. Hindi mamuhi, nasaktan ng sarili ha. Namumuhi ka sa sarili mo kasi nakikita mo na yung sarili mo, yung laman, yung likas. Yung sarili mong likas, traidor siya. Pati ikaw mismo, sisirain niya. Yan yung ating laman So kamumuhian mo yung laman na yon kasi bagamat sisirain ka niya, bagamat ipagkakanulukan niya, ibebenta ka niya, sisirain ka niya, and yet, mahal natin siya. Andun yung, yung struggle Sumisigaw yung laman, humihingi ng atensyon para ating pagbigyan yung udyok ng laman at desire ng laman. And yet, dahil kilala naman natin ang Panginoon, lumalapit tayo sa Panginoon, the more natin nakikita yung ating kabulukan at kapangitan sa laman. Hanggang isang araw, naisin mong mamatay sa laman. Hindi physical ha. Tinutukoy natin yung sinful nature, the carnal nature. Yung sinasabi ng Bible, carry thy cross, die daily, sabi ni Apostle Paul, take up thy cross, and follow me. Yun ang kailangan nating lahat. So, salamat sa Panginoon. Thank you, Brother Maya, sa iba pala yung si Jeremiah, no? Si Jeremy. Kasama mo pala yan sa Salamat po. At ngayon, magkakasama na sa paglilingkod. Amen? Yun ang maganda, no? Yung nagkasama kayo sa carnality o worldliness, pero ngayon magkasama kayo sa paglilingkod. Malaking blessing yan si Jeremy. Very humble. At ganun din man, Brother Maya. So, salamat sa inyo, mga kapatid. Ngayon, leader na natin ng young, ano ba to? Ano ba tawag sa inyong group? Ha? Young adults. Young adults na sila. Talagang ayaw ng patawag ng young men. Young adults na. Talagang seryoso na sila sa buhay. Ang hawak na nila ay tools
hindi nang hawak nila at hindi nang hanap nila ay toys. Tools. They are now builders. Ha? So, salamat sa Panginoon. Okay, tayo po tumayong lahat at tayo po ay umawit. Amen. Wow. Kanina sabi niya sa akin Pastor, totoo pala yung kahit nag-prepare ka, biglang Holy Spirit mangungusap sa iyo, yung prepare mo, nababago. Sabi ko, at least alam niyo na ganyan talaga ang Panginoon, may leading. So, salamat. Okay. Keep walking with the Lord. Ayan ang daan ng pagmamature, paglago. Stay following the Lord. Keep walking with the Lord. Everyone, sing with us. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go is always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. On the second now. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is Guaranteed. Yes, guaranteed. amen. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Amen, amen. Tayo po magtitipon ng ating mga kaloob. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Meron kaming biyaya, pribilehyo, pagkakataon, pagpapala, kaluguran mula sa iyo na makalakad sa daan ng pananampalataya, sa landas na ang iyong biyaya ay sapat, sa buhay na ikaw ang nalulugod, at ang mundo ay aming tinatalikdan, at ang laman ay pinagtatagumpayan, at ang dyablo ay aming tinatanggihan. Maraming salamat po sa mga pagpapala na aming tinanggap. Ito po ay laging magpapaalala na kami umaasa sa iyo. Wala kaming pag-aari at ang aming pagbabalik ay kusang loob na may pasasalamat sa espiritu ng pagsamba at sa espiritu ng katotohanan. I-bless po ang bawat isa, ang mga nagkakaloob na inyong mga anak. Patuloy niyo po silang pasaganain na tumanggap sila at utusan mo ang pagpapala sa aming kandungan upang sa gayon kami naman ay maging daluyang masagana ng iyong pagpapala. At pagpalain namin ang iyong gawain, matugunan ng lahat ng pangangailangan at mag-umapaw pa sa mga nangangailangan. I-bless you po ang bawat isa. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Just over the hilltop in that bright land where God on that city where the ransom will shine. Amen. That's you and me. I want the gold one, that silver line. I got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that
our purest goal. Shall we all stand, please? Though often tempted, sing with me, tormented and tested, and like the prophet, my pillow was stone. And though I find here no permanent dwelling, wow, I know He'll give me a mansion. And that's my own, a mansion my own. I got a mansion just over the hilltop. In that bright land where we'll never grow old. One of these days we will go there. Amen. Wow. Thank you, Lord. I'll never go wander, but walk on streets that are pure as gold. Amen. All the people say amen. After this, you shake hands with Brother Maya and continue to pray for this coming Sunday. Brother Nir will preach and others will preach blessing sa atin yung last Sunday. Ano ha? Amen? Oh, what a message. Amen. Salamat sa mga missionaries, pastors na we welcome them na pag pumupunta rito sa atin, may dala-dala silang iba't ibang klaseng pagpapala sa atin. Oh, ang sarap makinig ng salita ng Diyos. Wednesday, Sunday, na one of these days, haharap tayo ng personal mukhaan sa Panginoon na tumubos sa atin at lalo natin siyang hahangaan. Kaya walang sawa. Practice lang ito dito eh. Yung pagsamba natin, practice lang eh. Kanina nga, iniisip ko yung, ano nyo, parang mahaba ba yung buhay na 969 years old? Mahaba ba yun? Palagay nyo. Kontento na ba kayo noon? 969? Ikaw, sister. Kimwen. Kontento ka na doon? 969? O gusto mo husto yung 1,000? Mga 2,000? Ha? Kontento na ba kayo ng 1,000 years old? Ha? Huwag kayo makontento doon. Kasi binibigay ng Panginoon eternal life. Kaya pag sinabi ng Bible, I will satisfy you with long life. Yung long life na tinutukoy doon, walang long life na may katapusan. Yung long life na yon, eternal life, everlasting yon. I will satisfy you with long life. Kaya kung kayo'y mag-asawa, o magkaibigan, o mga kapatid sa pananampalataya, na masaya ang inyong pagsasama, ayaw nyong matapos, gusto nyo may forever. Tama ba? Ha? Gusto natin may forever. Pero, pinuputol yan ng kamatayan eh. Kaya kapag kayong masaya sa Panginoon, masaya tayo sa ating pamilya, masaya tayo sa ating trabaho, kahit matanda ka na, ayaw mo mag-resign sa trabaho, masaya ka dun sa trabaho mo eh. Di ba? Kapag masaya kayo dun sa lugar na tinitirahan nyo, parang ayaw mong umalis dun eh. Kahit ang tagal nyo na dun, kahit dito na lang kami. Masaya kami dito sa aming lugar, sa aming bansa. Pero pagka humahanap kayo ng higit na saya, hahanap kayo ng pagbabago. Kaya nga kapag sinabing ang kasayahan natin ay sa Panginoon, wala nang hihigit doon pagka na-develop yon. Yung sinasabi natin na love overcomes love. The love for God is the only love that can overcome the love of the world. Parehong pag-ibig yan. Magkaiba lang ng minahal at magkaiba ng intensity. Kaya sabi ng Panginoon, ibigin mo ko ng buong puso mo, buong isip mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo. Walang nakasingit, Walang nakasingit. Lahat para sa Panginoon. Yun yung sinabi kanina ng ating preacher. Ang itinuturo ay ang Diyos. Ang ituturo ng buhay mo ang Diyos. Pag hindi na ang Diyos ang itinuro, alam na natin mali. Pag ang itinuro ng ating ginagawa at ng ating hindi ginagawa,
ay ang ating sarili. Sariling katwiran, sariling damdamin, sariling kaligayahan. Mali na ang itinuturo, hindi na ang Panginoon. Tama? Amen? So madali nating, kaya mahalaga yung binanggit kanina. Examine yourselves. Guard yourselves. Baka iba nang itinuturo ng ating buhay. At lawa, araw-araw, matutunan natin sanayan ang ating sarili na wala tayong ibang itinuturo sa buhay na ito, kundi ang ating Panginoon. Manaming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Gamitin niyo po kami pangturo. Kanino pupunta ang tao? Gamitin niyo po ang aming mga buhay upang ituro sa mga tao na may sagot sa kanilang kahinaan. May sagot sa kanilang mga tiisin. May sagot sa kanilang kahirapan. May sagot sa kanilang mga sugat. May sagot sa kanilang mga takot. May sagot sa lahat ng kanilang tanong. May Diyos na sapat sa lahat ng aming katanungan, pangangailangan, kahinaan, at pagkukulang. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na lalo ka naming mahalin, na nangangahulugan na ikaw ang aming pipiliin kapag may pagpipilian. Bago pa man dumating ang mga pagpipilian sa buhay, maaga pa nakapili na kami. Ikaw ang pipiliin namin magpakailanman. Pag dumating ang mga pagpili, hindi na kami magtatanong kung alin ang aming pipiliin dahil ito'y matagal na naming pinagpasyahan. Seek ye first. Seek ye first. There is first in our seeking. And that is God and His kingdom. Panginoon, pangunahan niyo po kami. Salamat po sa gabing ito. Pinahintulutan mo kaming iwan ang aming kanya-kanyang lugar at gawain. Marami po ay mga pagod sa kanilang mga ginampanan. Pero narito sa panambahan, mga estudyante, mga nagtatrabaho, mga magulang, salamat po. At ikaw ang aming pinahalagahan sa gabing ito. Hindi kalabisan at hindi kapaguran ang pumunta sa bahay-sambahan. Ito po ay aming pasasalamat na hindi sapat kahit guguli namin ang aming buong buhay sa panambahan. Hindi sapat. Para ikaw ay aming pasalamatan, purihin, at paglingkuran. Kaya maraming salamat po sa inyo sapagkat ikaw ang tunay na mabuti. Kailangan ka namin, O Diyos. Subugin mo po kaming patuloy. Salamat sa iyong pagmamahal at lalo niyo po kaming turuan na ikaw ay aming mahalin. Inihiling namin ang pag-iingat mo sa aming pagkakahiwalay at anuman ang pangangailangan ng bawat isa, anuman ang burden na kanilang pasahan, anuman ang kanilang concern, anuman ang kanilang struggles, problems, when we go home, make us to be a blessing sa aming daratnan, sa aming tahanan, bukas sa aming trabaho, sa aming paaralan, sa mga kami makita sa kalsada, sa community, sa loob at labas man ng aming bansa, magliwanag kami at walang ibang ituro kundi ang aming Panginoon na mabuti sa lahat. Maraming salamat po ngayong gabi sa mensahe at sa mensahero. Bless niyo po si Brother Maya. Pangunahan niyo po siya, lalo niyong payamanin ang kanyang pananampalataya, lalo niyong hubugin ang kanyang pagkatao, ang kanyang karir, ang kanyang future. Gawin niyo po siyang mabuting halimbawa at pagpapalang masagana. Bless niyo po siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Gabayan mo siya, maging mahusay siya sa kanyang profesyon. Hiling po namin ang inyong pangunguna sa bawat isa sa amin. Ingatan niyo po mga seniors. Lagi naming purihin ka at awitan ka habang kami nabubuhay. Maraming salamat po sa mga kabataan. I-bless niyo po sila. Sila'y kaaliwan, puno ng lakas at ng kakayanan. May paglingkod nila ang kanilang kabataan habang sila'y bata pa. Inihiling namin ang lahat ng ito at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen! 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 Magandang gabi sa lahat, maging sa mga naka-online. And how we decide that you will be with us next time. At prepare for this coming Sunday. Bring your visitors.
Dalhin ang mga bisita. Pag-pray natin, maligtas sila. This coming Sunday.